Pinangangambahan ngayon ang pagbabawas ng mga empleyado sa hotel and tourism industry dahil sa krisis sa langis. Kaya panawagan ng sektor ang mas epektibo pa sanang aksyon mula sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Kasunod ng pagsirit ng presyo ng petrolyo, inaasahan na rin ang dagdag singil sa pamasahe sa eroplano. Kaya nanganganib na rin ang sektor ng turismo. Ayon kay Attorney Joey Lina, President ng Manila Hotel, isang domino effect ang dulot ng sigalot sa Middle East para sa mga negosyo at empleyado ng tourism industry. And as I said, even if the Iran war is ended, the supply chain has already been affected, and the time delivery is pushed back already, and it will take some time. It will take some time before everything normalizes. Ayon sa dating senador at DILG Secretary, ngayon pa lang, kapansin-pansin na ang paghina ng foot traffic sa 5-star Manila Hotel. Manpower is one of our biggest requirement, no? Kung walang humina yung accommodation, so even your food and beverage, your housekeeping, no? You will need less and less people because wala namang gaano, no? Occupancy is going down, no? Kung magpapatuloy ang krisis na dulot ng giyera sa Iran, posibleng mawala ng trabaho ang maraming Pilipino. Ayon kay Dina, last resort sana ang pag-layoff, kaya lahat ng paraan ng paghihigpit ng sintron, ginagawa muna. Use electricity sparingly, only when necessary. Yung mga very basic naman yan, no? Sa sourcing of food, we have to be more resourceful. Where can we find the same quality of food at lower prices, if that's still possible? Panawagan ni Lina sa mga mambabatas. Bigyang pansin ang lagay ng ekonomiya sa mga panukalang batas na hinahanda. At sa ngayon, nilulunok muna ng industriya ang bigat sa kanilang mga bulsa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.